Microphone po dyan. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Tunay nga, O Diyos, kami nagpapasalamat sa gabing ito na muli makakapakinig po kami at makakapag-aral ng iyong mga salita. Tunay nga na itago mo ang bawat isa sa amin sa iyong likuran upang ang katotohanan mo at ang iyong kapangyarihan at ang iyong mga salita ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat nga, Panginoon, sa namin pinagkakatiwala ang aming buong pag-iisip na mailagak namin ito sa iyong harapan, dakilang Diyos, sa gabing ito. Patuloy nga ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming Panginoon. Maraming salamat nga, Panginoon, sa iyong kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ng Hesus. Amen. Amen. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Pagpalang gabi. Palang gabi. Sige po. Kanya-kanya. Sige po. Ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay Maintaining Holiness. Ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago simula noon hanggang ngayon sa ating mga buhay. Patuloy pa rin siya na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tayo ay dapat gumawa ng kalooban niya at panatilihin ang mga bagay niya upang sa muli niyang pagparito ay maabutan niya ang bawat isa sa atin na may katapatan na naghihintay sa Panginoon. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro 1, talatang 23 hanggang 27. Salitan pong pagbasa ang ating Talatang gagawin. 1, Unang Pedro 1, talatang 13 hanggang 17. Ay, bakit nandiyan pa yan? 1 Peter 1, verse 13 to 17. Salitan pong pagbabasa. Sisimulan ko po. Kaya't inyong bikisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak ng lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Sumunod, handa simulan. Na gaya ng mga anak na matilimahin, na huwag kayong mga gasasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sumunod po. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na ama siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ng panahon ng inyong pangingibang bayan. Na inyong nalalaman Kayo'y tinubos, hindi ang mga bagay na nakasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Amen. Amen. Hanggang 17 lang po. So, naganahan. sige po. Ang bigkis na tinutukoy dyan ay higpitan po. Kung may hahalin tulad natin ito, gaya po sa ating sinusuot na sinturon, upang hindi lumuwag ang ating mga pantalon. Kung sa mga bata naman po na mga bagong silang, ay nilalagyan po sila ng bigkis. Bakit? Upang ang kanilang mga pusod ay hindi po lumabas o lumuwag. Bakit sinabi ng Panginoon na magbigkis tayo ng ating mga pag-iisip? Sister Sheila. Ang sabi mo, sobrang ni. Hindi, yung binasa natin. Bakit sinabi ng Panginoon na tayo kinakailangan magbigkis ng ating mga pag-iisip? Na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak
Yun lang, maging mapagpigil kayo. Mapagpigil sa mga bagay. May iba pang sagot akong gustong marinig. Bakit po, Sister Raquel? Sige po, roll call po tayo ngayon. Mag-isip na po yung mga susunod dyan. Para malaman natin kung talagang gising pa po ang diwa ng bawat isa. Wala, nakakatakot ka sa Kala ko pikisa ng ating pag-iisip. Dahil sa sinabi ni Sister Sheila, mapagpigil kayo. At ang iba naman ay Disiplinahin. Hindi, oo nga. Pastora, kasi hindi po kayo sa akin, Pastora. Kinakailangan po natin tanungin sila. O sige, bakit? Hindi, di ko natatanungin niya. Alo. Sige, call a friend, sister. Oh, yan, si Sister China, sorry. So we can take control of our minds. English. English lang. O sige, sasabihin ko na yung sagot. Sapagkat ang ating unang kalaban ay hindi po ang kaaway na dyablo. Ano po ang unang ating kalaban? Ang ating sarili. Ang ating sarili. Amen? Madalas, sinisisi natin ang kaaway na dyablo kung bakit tayo nahahatid sa pagkakasala. Ngunit hindi po natin nababantayan ang ating mga sarili na tayo po ay hindi nagiging mapagbantay sa ating mga sarili at pag-iisip. Na hindi natin binibigkisan ang ating pag-iisip. Lalo na kapag ang ating mga mata ay nakatingin sa mga bagay sa mundong ito. Amen. Amen? Ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na kinakailangan natin magbigkis ng ating pag-iisip upang tayo ay maging mapagpigil sa anumang mga bagay na hindi niya kalooban. Hindi po ito pinaparating sa atin ng Panginoon kung alam niya na tayo ay madalas na nakasusunod sa Kanya. Sapagkat alam po ng Panginoon na madalas nating kalaban, gayang ng aking nabanggit, ay ang ating mga pag-iisip. Hindi ang kaaway na dyablo, kundi ang ating mga sarili. Sa mga sumunod na talata ay nabanggit na tayo ay kinakailangan na maging gaya ng mga anak na matalimahin. Kung paano tayong mga anak ay sumusunod sa ating mga magulang. Tayo po ba ay sumusunod sa ating mga magulang? Amen. Amen. Gayon din po tayo sa ating Panginoon. Bilang tayo ay kanyang mga anak at siya po ang ating ama. O tumatayong magulang sa ating sa spiritual. Huwag tayo maging gaya ng dati. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nabasa din po natin sa mga talata na huwag tayo maging gaya ng dati. Ang ibig sabihin po dito ay ang pamumuhay natin noon. Ano po ba ang pamumuhay natin noon? Na wala tayong alam sa salita ng Diyos o sa mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na nung tayo po ay naging mga Kristiyano na at mga anak niya o mananampalataya. Ipinaparating sa atin ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay kinakailangan na maging mapagbantay sa ating mga sarili at wag nating balikan yung ating mga pamumuhay noon. Amen. Tinawag po tayo ng Diyos o ng ating Ama sapagkat siya ay banal. Nanais din niya na tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Amen. Sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ilan daw po? Sa lahat. Lahat. Amen. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon na sinasabi niya, Be ye holy, for I am holy. At kung tinawag natin siyang Ama o tinatawag natin na siya ay ating Ama at tayo'y kanyang mga anak,
na siyang humahatol sa ating mga gawa. Gawin po natin ang mga bagay na makapagpapabanal sa bawat isa sa atin. Amen. Gugulin natin ang ating buhay, ang ating panahon sa Kanya na may buong takot. Hindi yung ginagawa lang natin na pagpapakitang tao sa Kanya, na kapag tayo ay nasa loob ng iglesia, tayo ay mga banal. Ngunit kapag tayo ay nasa labas na, kamusta po ang ating pamumuhay? Amen. Paano tayo makipag-usap sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakakasalumuha? Tinitingnan po tayo ng Panginoon bilang Kanyang mga anak, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas ng iglesia. Amen. Nais po ng Panginoon sa mga huling araw na ito na panatilihin natin ang kabanalan sa ating mga buhay. Amen. Lalo na tayo ay mga lingkod na ng Panginoon at Kanyang mananampalataya. Sasabihin po natin sa ating mga katabi, be holy. Be holy. Amen. Paano natin mapapanatili ang kabanalan? Una, sabi nga sa talatang ating nabasa, sa ating teksto, sa unang Pedro 1, talatang 13, disiplinahin natin ang ating mga isip. Kung ang ating pag-iisip ay maayos at may kabanalan, ito'y mahahayag po sa ating pamumuhay. Amen. Ito'y mahahayag kung paano tayo magsalita, makitungo, o mag-ugali sa loob o sa labas ng iglesia. Guard your mind in terms of thinking some thoughts. Kinakailangan nating bantayan ang ating mga pag-iisip. Lalo na kung tayo ay may mga bagay na naiisip na mga negatibo. Sapagkat once na napayagan na natin ang mga negatibong mga bagay, ang mga masiselang mga bagay, ang mga maduduming mga bagay o kaisipan sa ating isipan, ay tunay nga po na ito'y magbubukas ng pintuan upang tayo ay pumasok at mahulog sa kasalanan. Amen. Lalo na kapag nakita ng kaaway na dyablo na yung bagay na iniisip mo pa lamang ay tunay nga na malapit mo nang puntahan o gawin. Doon po siya gagawa ng pag-atake. Ang kaaway na dyablo hindi niya nababasa ang ating mga isipan. Amen? Ngunit nakikita niya ang ating mga reaksyon, ang ating mga kilos. Kaya naman kung tayo ay hindi mapagbantay sa ating mga isipan at ginawa natin ang mga bagay na yun, doon aatake ang kaaway na dyablo. At doon mabubuksan ang maraming pintuan upang ang bawat isa sa atin ay mahulog sa bitag niya. Amen. Nais ng Panginoon na ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay ng Panginoon upang ito'y maghatid sa atin sa kabanalan. Imbis na iniisip natin ang kapaguran, ang katamaran o kawalan ng gana o interes sa mga bagay ng Panginoon, isipin natin kung ano ang mga benepisyo nito, hindi lamang sa ating mga spiritual, kundi sa ating emosyon, sa ating pisikal, sa ating mentalidad, maging sa ating pamumuhay sa spiritual na kalagayan. Bantayan ninyo ang inyong pag-iisip sapagkat ang ating pag-iisip ay ito lamang ang maghahatid sa atin sa dalawang bagay. It's either kabanalan o kasalanan. Mangyayari lamang ang mga bagay na ito kung nais nating tayo ay mahatid sa kabanalan, kung ating lalagyan o tatamnan ng ating mga kaisipan ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Kung magiging mapagbantay tayo sa ating mga isipan. Ngunit kung nais mong mahulog sa kasalanan,
mag-e-entertain tayo o mag-iisip tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ngunit hindi po iyon ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kung tayo ay nag-iisip ng mga bagay na makalangit, ito ay mahayag din sa ating pamumuhay. Gaya ng aking sinabi, kung tayo ay mag-iisip ng mga negatibo, ito din ay maghahayag sa ating mga pamumuhay. Ating pananalita, ating pakikitungo, at sa buong aspeto ng ating mga buhay o pamumuhay. Pangalawa po na paano natin mapapanatili ang kabanalan? Ito ay yung pagpipigil sa sarili o yung self-control na sinasabi o nabasa natin sa ating teksto. Ang mga Kristiyano na walang pagpipigil ay maghahatid sa atin upang tayo'y magkasala. Kung walang pagpipigil sa atin, hindi po natin magagawa ang mga bagay ng Panginoon. Ito ay magpapahamak sa atin. Bakit? Sapagkat kung wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili, tiyak na hindi mo matatanggihan ang mga bagay na di kalooban ng Panginoon at inaalok sa iyo ng kaaway na dyablo. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na napapanahon yung inaalok sa iyo ng kaaway na dyablo o tinatawag na trending. Kasi nakikita natin, usong-uso sa mga unbeliever ang pag-awit ng worldly songs, ang paggamit ng mga salita na walang kabuluhan, ang mga bagay o pag-uugali na ginagawa ng mga unbeliever. Huwag nawa mangyari sa atin na mga Kristiyano na mawalan tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Tanggihan natin yung mga inaalok sa atin ng kaaway na dyablo. Lalo na kung nakikita niya na yung mga bagay na yun yung kahinaan natin. Ngunit, tandaan natin na ang Panginoon natin ay higit na mas makapangyarihan. Kaya naman kaya nating matanggihan ang kaaway na dyablo sa anumang paraan. Amen? Amen. Pangatlo po na paraan kung paano natin mapapanatili ang kabanalan. Ito ay wag na tayong mabuhay sa dati nating pamumuhay. Ang pagiging matalimahin at pagsunod sa Panginoon ay maghahatid sa atin upang tayo ay maging ganap na mga anak niya na may kabanalan. Iniwan niya ang kanyang mga salita sa atin, ang kanyang salita, ang kanyang Biblia, hindi upang tayo ay mahirapan, kundi upang tayo ay mahatid sa kabanalan. Upang ito yung maging guidelines natin sa pang-araw-araw natin. Saan man tayo mapunta, sino man ang ating makausap, sino man ang ating makasalamuha. Nais ng Panginoon na iparating sa atin na ibinigay niya sa atin ang mga salita upang tayo po ay maging kaiba sa mga unbeliever o na nasa labas ng iglesia. At nais ng Panginoon na tayo ay maging mas matalino o pantas sa mga bagay sa mundong ito upang mas higit na malamangan natin ang kaaway na dyablo at hindi siya ang makalamang sa atin. Pang-apat po na paraan kung paano mapapanatili ang kabanalan. Ito yung mamuhay ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Mabuhay tayo sa paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin na tayo ay mabuhay na may kabanalan. Sapagkat siya ay banal. Na marapat nating abutin at tunguhin ang mga bagay na nasa unahan. Sabi nga sa Filipos 3, talatang 13 hanggang 14. Ito po ay memory verse din po. Maganda din po itong Talatang 3. Philippians 3:13 to 14. Oh.
Sige po, basahin ng lahat. Tanda, simulan. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nalilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Huwag na nating balikan yung nakaraan nating pamumuhay. Limutin na natin yon. Amen. Kundi harapin natin kung ano yung ibinibigay sa atin sa kasalukuyan at future na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Higit dito ay abutin natin yung highest calling natin sa Panginoon. Tayo po, sa bawat isa, tinawag po tayo ng Panginoon. Amen. At sinabi sa atin ng Panginoon kung ano ang ating mga kanya-kanyang opisina sa kanyang ministeryo. Amen. So, gampanan po natin yun. Higit habang tayo ay nag-aantay sa kanyang muling pagparito. Panghuli po na paraan kung paano natin mapapanatili ang kabanalan sa atin. Tiyak po na alam ng bawat isa ang talatang ito. Marcos 12, talatang 30. Sige po. At iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at ang buong lakas mo. Parang wala na po tayong mga lakas, mga kapatid. Gutom na gutom. Sige po, panghuli na po ito. Sige po, basahin na nga ng may buong sigla. Handa, simulan. At iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Amen. Sabi dyan, buo. Hindi tira-tira. Buo. Hindi kalahati. Hindi 1/4. Kundi buo. Amen. Amen. Hindi po kalooban ng Panginoon na ang mga Kristiyano ay maging partial obedience. Ayaw po ng Panginoon ng partial obedience. Kung ano yung dapat nating gawin. Amen. Gusto po ng Panginoon buo. Kasalanan pa rin sa harapan ng Panginoon ang tinatawag na partial obedience. Lord, ito lang yung gagawin ko kasi ito lang yung kaya ko o yung gusto ko. Ito lang yung gagawin ko kasi sa tingin ko ito lang yung pwede kong gawin para sa'yo. Hindi po. Kaya nga sabi nga dyan, ibigin natin ng Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Habang tayo po ay nabubuhay, nais ng Panginoon na iparating natin sa Kanya at ipakita sa Kanya na tayo po ay may buong pag-ibig sa Kanyang mga salita, sa Kanyang katwiran, sa Kanyang katotohanan, upang tayo ay manatili sa kabanalan. Amen. Kaya naman po, nawa sa mga huling araw na ito sa aking mga kaharap, tayo po ay manatili na naglilingkod sa Panginoon at nag-aantay ng may kabanalan at katapatan po. Amen. Sige po, ang bawat isa ay makayuyuko at manalangin po tayo sa Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Tunay nga na tumimo ito sa aming mga puso't isipan, O Diyos, upang maalalahanan namin ang iyong mga salita, dakilang Diyos, na maaari naming magamit sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, dakilang Diyos, sa mundong ito. Napatuloy nga ng bawat isa sa amin ay mamuhay, Panginoon, na may katapatan at kabanalan sa iyo, na naghihintay sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na binusog mo ang aming mga spiritual na mga tiyan, Panginoon. At tunay nga, dakilang Diyos, sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan at kalwalatian at karangalan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.